Sa kolektibong kamalayan ng mga Pilipino, ang pangalan ni Bernardo Carpio ay pumupukaw sa isang imahe ng pambihirang lakas at walang hanggang pagtitiis. Siya ang mitolohikal na bayani na, ayon sa alamat, ay nakapiring sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato sa mga bundok ng Montalban. Pinipigilan ang mga itong magsalpukan. Bawat pagyanig ng lupa ay pinaniniwala ang sanhi ng kanyang paggalaw, isang paalala ng kanyang patuloy na pakikibaka. Ang pisikal na manifestasyon ng mitolohiyang ito, ang taong nagbigay ng mukha at katauhan sa alamat sa telon, ay walang iba kundi si Cesar Ramirez. Bilang isang pangunahing aktor ng Sampaguita Pictures, noong gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino, si Ramirez ay hindi lamang gumanap na Bernardo Carpio. Para sa isang henerasyon, siya ay si Bernardo Carpio. Ang kanyang pagganap sa pelikulang Bernardo Carpio noong 1951 ay nag-iwan ng isang imahen na hindi na mabubura. Isang lalaking may matipunong pangangatawan na pilit pinipigilan ang pagguho ng daigdig. Ngunit sa likod ng karakter na ito ay isang aktor na may sariling kuwento ng pakikibaka, isang taong ang panlabas na katahimikan ay kabaligtaran ng nag-aalab na determinasyon sa kanyang kalooban. Ang kanyang buhay at karera ay isang salaysay ng disiplina, masusing pagpaplano at tahimik na pagpupunyagi upang maabot ang rurok ng tagumpay mula sa isang hamak na pinagmulan. Ang pag-usbong ng isang bituin sa ginintuang panahon. Ang dekada 50 ay nagsilbing bukang liwayway para sa karera ni Cesar Ramirez sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa panahong ito, ang mga film studio ay nasa kanilang kasagsagan at ang Sampaguita Pictures ay isa sa mga nangungunang kumpanya na humuhubog sa kultura ng pop sa bansa. Dito unang nasilayan ang potensyal ni Ramirez, isang contract star na mabilis na umangat dahil sa kanyang natatanging pisikal na katangian at angking presensya sa kamera. Ang kanyang pangangatawan ay tila nililok para sa mga epikong papel. Sa kanyang malalapad na balikat at matikas na tindig, madali siyang mapapansin sa isang grupo ng mga tao. Ang katangiang ito ay naging kanyang pangunahing puhunan sa industriya na nagbigay daan sa kanya upang gampanan ang mga karakter na nangangailangan ng pisikal na lakas at autoridad. Ang kanyang filmography sa unang bahagi ng kanyang karera ay nagpapakita ng kanyang mabilis na pag-angat. Nagsimula siya sa mga suportang papel tulad ng sa pelikulang Huwag Ka Nang Magtampo noong 1950. Subalit hindi nagtagal, ipinagkatiwala sa kanya ang mga pangunahing papel na lalong nagpatibay sa kanyang imahen bilang isang action at fantasy star. Ang taong 1951 ang naging panandang bato sa kanyang karera nang isabuhay niya ang alamat ni Bernardo Carpio. Ang pelikulang ito ay hindi lamang naging isang malaking tagumpay sa takilya, kundi ito rin ang permanenteng nag-ugnay sa kanyang pangalan sa naturang mitolohikal na bayani. Sinundan ito ng isang serye ng mga pelikulang nagpakita ng kanyang kakayahan sa mga papel na may temang aksyon, pantasya, at pakikipagsapalaran. Kabilang dito ang Palasig, 1952, kung saan muli niyang ipinamalas ang kanyang kakayahan sa mga eksenang nangangailangan ng pisikalidad. Noong 1953, dalawang malalaking pelikula ang kanyang pinagbidahan, ang El Indio, isang makasaysayang epiko, at ang Hercules, kung saan ginampanan niya ang isa pang tanyag na karakter mula sa mitolohiya. Ang mga papel na ito ay lalong nagkonsolida sa kanyang estado bilang isa sa mga pangunahing hari ng aksyon ng kanyang panahon. Pagsapit ng 1956, muli siyang nagbida sa pelikulang Tagani na nagpatuloy sa kanyang linya ng mga epikong pagganap. Sa ilalim ng Sampaguita Pictures, patuloy siyang gumawa ng mga pelikula. Ngunit habang papalapit ang pagtatapos ng dekada 50,
nagsimula na rin siyang tumanggap ng mga proyekto mula sa ibang mga film studio. Ito ay isang testamento sa kanyang katanyagan at sa demand para sa kanyang natatanging screen persona. Ang personalidad sa likod ng kamera, isang pag-aaral sa katahimikan, sa kabila ng kanyang malakas at nangingibabaw na presensya sa pelikula. Ang tunay na Cesar Ramirez ay isang taong may lubos na kontrol sa sarili at bihirang magpakita ng emosyon sa publiko. Ang kanyang karaniwang disposisyon ay mailalarawan bilang mahinahon, tahimik, at malayo. Madalas siyang makitang tila tulala o malalim ang iniisip, na nagbibigay ng impresyon na siya ay mahirap unawain o lapitan. Hindi siya kailanman nasangkot sa mga pampublikong iskandalo. Hindi siya maririnig na nagtataas ng boses o makikitang pakalat-kalat ng walang direksyon. Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya ng lubusan, ang kanyang katahimikan ay maaaring ituring na pagkamaloof o pagiging suplado. Subalit ang katotohanan ay mas malalim at mas komplikado. Sa likod ng tahimik na panlabas na anyo ay isang masidhing enerhiya, isang dinamo ng determinasyon at nakatagong puwersa na handang sumabog sa tamang pagkakataon, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng nakatuong pagkilos. Si Cesar Ramirez ay isang taong alam na alam kung ano ang kanyang mga gusto sa buhay at ang bawat kilos niya ay nakalkula upang makamit ang mga layuning iyon. Ang kanyang pagiging tila tulala ay hindi tanda ng kawalan ng pansin, bagkus ay isang manifestasyon ng kanyang walang tigil na proseso ng pag-iisip. Siya ay isang metikulosong tagaplano. Bago pa man isagawa ang isang bagay, ito ay nabuo na at paulit-ulit ng pinag-aralan sa kanyang isipan. Hindi siya mahilig mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Bawat sandali ay mahalaga at madalas itong ginugugol sa pagbabalangkas ng mga plano, paghahanap ng solusyon sa mga posibleng problema, at pag-iisip ng mga estratehiya para sa kanyang trabaho at sa kanyang kinabukasan. Ang pagiging perpeksyonista ay isa sa mga pangunahing katangian na nagtulak sa kanya. Hindi siya pabugso-bugso sa paggawa ng desisyon. Lahat ay pinag-iisipang mabuti, tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Ang disiplinang ito ay hindi lamang nakikita sa kanyang profesional na buhay, kundi maging sa kanyang personal na pamumuhay. Ang kanyang pag-uugali ay isang malinaw na refleksyon ng isang taong may malinaw na direksyon at hindi nagpapadala sa agos ng mga hindi planadong pangyayari. Ang manunulat at malikhaing isipan, ang malalim na pag-iisip ni Cesar Ramirez ay hindi lamang nakatuon sa pagpaplano ng kanyang buhay at karera. Ito rin ay isang bukal ng pagkamalikhain. Bagamat nagkaroon siya ng interes sa pagiging isang direktor, hindi ito ang landas na kanyang lubusang tinahak. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang malikhaing enerhiya sa pagsusulat. Siya ay isang manunulat ng mga kwento, mga konsepto, at mga ideya na kanyang ibinebenta sa mga kumpanya ng pelikula. Ang gawaing ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang madalas na pananahimik at pagmumuni-muni. Habang ang iba ay nakikipagsosyalan, ang isip ni Ramirez ay abala sa pagbuo ng mga tauhan, paghabi ng mga banghay, at paglikha ng mga mundong maaaring isalin sa pelikula. Ang kanyang utak ay isang pabrika ng mga kwento at ang kanyang katahimikan ay ang tunog ng makinang ito na gumagana. Ang aspetong ito ng kanyang karera ay nagpapakita na siya ay higit pa sa isang aktor na may matipunong katawan. Siya ay isang taong may malalim na pangunawa sa sining ng pagkukwento, isang intelektuwal na puwersa na nag-aambag sa industriya, hindi lamang sa harap ng kamera, kundi maging sa likod nito. Ang kanyang kakayahang magbenta ng mga ideya ay nagpapatunay sa kalidad ng kanyang mga konsepto at sa kanyang matalas na pag-unawa sa kung ano ang papatok sa panlasa ng mga manonood. Pamilya, pangarap at mga pinag-ugatan upang lubos na maunawaan ang determinasyon ni Cesar Ramirez. Kailangang balikan ang kanyang pinagmulan.
Kakaunti lamang ang impormasyong nakalap tungkol sa kanyang kabataan at marami sa mga detalye nito ay maaaring nalimot na sa paglipas ng panahon. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya nagmula sa isang mayamang pamilya. Naranasan niya ang kahirapan at alam niya ang pakiramdam ng magutom at hindi makakain sa tamang oras. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang pananaw sa buhay at nagsilbing gatong sa kanyang nag-aalab na pagnanais na umangat. Nang mabuksan ang pinto ng showbiz, hindi niya ito sinayang. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa isang layunin. Ang iangat ang kanyang sarili at, higit sa lahat, ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang panahon para sa walang katuturang pakikipagsosyalan. Bawat minuto ay nakalaan sa pagtatrabaho at pag-iisip ng mga paraan upang masiguro ang isang magandang kinabukasan. Sa industriya, tatagpuan niya hindi lamang ang tagumpay kundi pati na rin ang pag-ibig. Nakilala niya si Alicia Vergel, ang kinikilalang unang babaeng action star ng pelikulang Pilipino. Si Vergel, tulad niya, ay kilala sa pagganap sa mga maaaksyong pelikula. Ang kanilang pagsasama ay tila isang tambalang itinadhana, dalawang bituin na may magkatulad na lakas at presensya. Sila ay nagkaibigan at kalaunan ay nagpakasal na bumuo ng isa sa mga tinitingalang pamilya sa showbiz. Biniyayaan sila ng dalawang anak na parehong sumunod sa kanilang mga yapak, sina Ace Virgil at Beverly Virgil. Si Ace ay nakilala bilang ang original bad boy of Philippine movies, habang si Beverly ay naging isang mahusay na aktres, manunulat, direktor, at producer. Bilang isang ama, si Cesar Ramirez ay uliran. Ang kanyang mga pangarap ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Determinado siyang ibigay sa kanila ang buhay na hindi niya naranasan. Sa isang panayam, ibinahagi niya ang kanyang plano na mag-ipon upang mapag-aral ang kanyang mga anak sa ibang bansa. Naniniwalang ito ang susi upang magkaroon sila ng mas magandang oportunidad. Nais niyang palakihin ang mga ito ng may matibay na paniniwala sa Diyos at hindi maranasan ang mga paghihirap ng kanyang kabataan. Kung mayroon mang parangal para sa isang modelong ama, si Ramirez ay isang karapat-dapat na kandidato. Subalit, tulad ng maraming magulang, natuklasan niyang may mga bagay sa buhay ng mga anak na hindi kayang kontrolin. Ang landas na tinahak ng kanyang anak na si Ace ay isang masalimot na kwento na labas na sa sakop ng salaysay na ito. Ito ay isang paalala na kahit ang pinakamatibay na plano at pinakamabuting intensyon ay maaaring mabago ng tadhana. Huling kabanata at pamana. Matapos ang ilang dekada ng pagiging aktibo sa industriya, unti-unting nagpaalam si Cesar Ramirez sa pag-arte. Ang kanyang huling pagganap sa pelikula ay sa Dugo at Pag-ibig, sa Kapirasong Lupa, noong 1975. Pagkatapos nito, pinili niya ang isang mas pribadong buhay at nanirahan sa Estados Unidos, malayo sa ingay at liwanag ng showbiz. Sa kanyang pagtanda, hinarap niya ang isang matinding kalaban, ang Parkinson's disease. Ito ay isang sakit na pilit niyang nilabanan ng may katatagan. Noong 2001, kinailangan siyang manatili sa isang wheelchair sa loob ng isang taon. Sa kabila ng mga hamong ito, ang kanyang disiplina sa sarili ay nanatiling buo. Isang kahanga-hangang katotohanan tungkol sa kanyang buhay ay ang kanyang malinis na pamumuhay. Sa buong buhay niya, 2 beses lamang siya na ospital. Hindi siya nanigarilyo, hindi nagsugal, at lalong hindi gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang kanyang pamumuhay ay isang testamento sa kanyang paniniwala sa pag-aalaga sa katawan at pagpapanatili ng integridad. Si Cesar Ramirez ay higit pa sa aktor na gumanap na Bernardo Carpio. Siya ay isang simbolo ng tahimik na lakas, isang halimbawa ng kung paano ang determinasyon at masusing pagpaplano
ay maaaring magbunga ng tagumpay. Ang kanyang buhay ay isang aral na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa ingay na nililikha, kundi sa tibay ng pundasyon na itinatayo sa katahimikan. Ang kanyang pamana ay mananatili hindi lamang sa mga klasikong pelikulang kanyang pinagbidahan, kundi sa inspirasyon na hatid ng kanyang kwento. Isang tunay na huwaran na karapat dapat tularan ng mga susunod na henerasyon.